Isang magandang gabi sa inyong lahat. Isang maulan na gabi at mayroong mga low pressure area kaya sila Logan at saka si Sol ay wala. Buong maghapon nakatambay lang halos dito. Kanina sa loob sila ng cage at ayan, pinakawalan ko sila pero hindi sila kumain kanina. Pinakain siguro ni Ate Annalyn to ng mga hapon. So, ayan o. Nag-iihian na naman sila na magkasama. Yan talaga ang ugali nila, guys. So, binigyan siguro ni Ate Annalyn ng mga hapon bago siya umuwi. Pero, ayun o. So, biglang tumalikod lang ako at pumunta kagad si Logan doon. Nilagyan ko ng tubig. Kanina walang tubig. Siguro kaya hindi siya masyadong interesado. Pero, kanina nga, dahil ang oras ngayon nasa mga alas 11:30 na, hindi pa niya kinakain yung food niya. Walang tubig, dry ang nilagay ni Ate Annalyn. Nilagyan ko ng konting tubig ngayon at ayan, sinimulan naman ni Logan na tsumibog. Ito naman si Sol ay naaaliw pa sa paglalakad-lakad sa labas ng cage niya. Ano, Sol? Good boy. Kain ka nga doon. Baka okay na yung food mo kasi kanina dry lang. Baka ayaw niya kanina nung dry na SDN. Tignan natin. Parang ayaw pa rin. So guys, kung gusto nyo na malaman, baka may sakit yung aso ninyo, kung baka kailangan nyo na mag-worry, tuturuan ko kayo ng mga ilang mga bagay na pwede nyo magawin para ma-assess, no? As a veterinarian, ginagawa namin ito, pero may mga tools kaming ginagamit. For number one, maganda makuha na natin ng temperature yung aso natin. So, ang pinaka-accurate na temperature would be sa loob ng katawan nila, di ba? And sa mga dogs, imbis na yung thermometer nilalagay sa kilikili or sa loob ng bibig, baka kagatin nila yon. So, nilalagyan ng thermometer sa loob ng puwet. Kaya ang gagawin natin ngayon ay yung daliri ko, ipapasok natin sa loob ng puwet ni Sol para makuha natin yung temperature niya. Gawin natin yan. Hindi, joke lang. Hindi pa naman ako nababaliw. Okay. Oo, hindi natin. So, ang closest na pwede nyo gawin para malaman nyo kung you have to worry, is kapain nyo lang yung banda singit ni Sol. Ayan, yung singit ng aso ninyo. More or less, kapag kayong aso nyo medyo lethargic, ibig sabihin ng lethargic is parang matamlay, hindi siya kagaya dati na parang active. Napapansin niyo na parang matamlay, yun nga, hindi kumakain. Tapos mainit pa, dun sa may singit, so it's a red flag. Isa pang pwede niyong gawin, so titignan niyo yung overall na liksi niya, yung activity, kung makain ba o hindi. Yung init ng singit niya, kung hindi naman, tingnan niyo rin yung mucosa niya, halimbawa dito sa may mata, yung mucosa sa mata, ibig sabihin yung parang yung ma-pink doon na portion. Titingnan nyo kung pink ba or maputla. Tingnan nyo rin yung portion ng sa may gilagid. Come here, Sol. Oy, dinedemo kita kasi ito si Logan, itim kasi yung niya, yung balat niya. Kaya ayan, makikita nyo naman yung mga gilagid. So, medyo pink naman, no? Pag pinindot nyo yung gilagid na pink, tapos medyo namutla, di ba? Kasi pinindot niyo. Pagka bumalik ka agad yung pink, okay yon. Ibig sabihin, maganda naman yung kanyang dugo. Hindi siya anemic, hindi siya dehydrated. Okay, so isa pa ang pwede nyo gawin. Yan yung kung dehydrated yung aso, iangat ninyo yung balat dito sa may likod ng leeg, sa may bandang gitna ng shoulders. Iangat mo, tapos pag bumalik ka agad, okay yon. Ibig sabihin, hydrated naman yung aso, hindi siya dehydrated. Ayan, so kung pink naman yung mga mucosa, yung tenga, hindi mainit, tapos yung ugali niya, mukhang naman, mamaya magbibihis ka bago ka matulog, Adam, ha? Maliligo ka ng mainit mamaya. Kasi mabaho ka na naman, kasi kung saan natutulog, nahihiga ito si Logan, being an outdoor dog, ay syempre gusto rin natin na maging hygienic tayo. Kaya Adam, maliligo ka. Pagkatapos with soap, Super Doc soap ang gamitin mo para mamatay yung mga bacteria na dumikit sa katawan mo. Okay, so I recommend also nga kapag meron kayong outdoor dog at tinahawak-hawakan yung ganito,
o hinayakap-yakap nyo, okay lang naman. Pero maliligo kayo afterwards, preferably with Super Dock soap. So ayun, nagsimula na si Sol sa pagkain naman ng SDN niya. Kaya very good naman, SDN 42, original po yan. So, nga mukhang kanina, tinatamad lang sila. Tulog lang sila ng tulog buong maghapon. Baka kaya ayaw nilang kumain lang. Parang hindi kailangan ng katawan nila kasi walang na-expend na energy. Pero ngayon, nagsimula kumain si Sol at tumigil lang nung pinilawan ko siya ng flash ko. Pero mamaya babalik ulit yan doon. Okay, so ayan, kasi pag umuulan na ganito, ang pinaka-danger guys kapag umuulan ay baka magkaroon ng hypothermia. Oops. Baka magkaroon ng hypothermia ang mga dogs natin. Ibig sabihin ng hypothermia, mababang temperature. Kapag kasi nabasa, tapos syempre pag basa, di ba, lalamigin. Pag lalamigin, tapos magkakaroon ng hypothermia or bababa yung temperature compared sa normal, pwedeng pumasok yung mga viruses, mga bacteria na mas madali kasi wala silang panlaban na init sa katawan. So, hypothermia ang nagkukos ng magkasakit ang aso kahit sa tao. Hindi naman dahil sa merong mga virus na dala-dala ang ulan, pero it's the hypothermia that could lead them to get sick. Oops! Logan, leave it ha! Mangagat ka na naman. Naaway ni Logan si Sol eh. Recently, kinagat na naman niya eh. Sige lang Sol, kain ka lang dyan ha. Sige, sarado ko na to para hindi ka na-istorboy ni Lolo Logan. At ayun na nga, nagsimula na si Sol kumain ng SDN niya on his own. Ayan, I think maubos na niya yan. So wala naman silang sakit, no? Chinek ko sila. Wala akong temperature but I relied on my own judgment using my fingers. At hindi naman sila mainit, so wala naman silang fever. And okay naman yung hydration ng dugo nila. Okay din naman yung kanilang mga gilagid. Kaya hindi naman sila anemic, okay yung dugo nila. Yun lang, pag umuulan lang talagang ganito, maaaring sila under the weather, kumbaga nga, di ba? They call it being under the weather. Kasi pag ganito yung weather, ay parang nakakatamad. Di ba guys? Nakakatamad nga naman, pero kanina nagpunta kaming Tanay kasi nakakatamad nga naman dito sa bahay. Kumain lang ulit kami ng pizza doon sa Cafe Caterina and umuwi. Naghanap kami ng mga masusuplayan ng SDN. Pero from here, from Cardona, Morong, Baras, Tanay, wala kaming nakitang mga vet clinics along the road or pet supply stores na maayos. Meron kami nakita mga poultry supplies. So, hindi na namin hinintuan yung mga poultry supplies. May pupuntahan sana akong isang pet shop doon sa Metanay. Pero nagsarado na sila. Wala na pet shop doon sa may kanto ng alam niyo yan, yung merong road sa Marilake and magko-cross papuntang Sampaloc. Dati nakausap ko na yun mga few years ago. Binalikan namin, wala nang nagbebenta doon. If you can refer guys na mga pet shops or mga vet clinics sa Cardona, Baras, Morong, Tanay, Pililya, paki-comment po sa baba para mapuntahan po namin at maalokan ng SDN para po sila ay mag-carry din ng SDN. Tumigil si Sol sa pagkain ng SDN nyo. Parang wala lang silang gana ngayon. Kasi nga, hindi naman siguro nga nag-expend ng energy yung mga activities nila ngayon. And malamig. Parang hindi kailangan ng katawan nila siguro ng extra energy. Hayaan ko lang, tignan natin kung mauubos nila yung SDN nila by tomorrow. Niwan lang ni Ate Annalyn kanina pa eh. Kanina tuyo naman, pero ngayon binasa ko na. Yun lang muna guys. I hope you're all safe. Maraming lugar ngayon ng mga baha. Keep warm and stay at home hanggat maaari para safe po tayong lahat. Thank you po, Doc Abel Manalo po ito. Please follow and share our videos.
Logan and Adam. Bye, Adam. Sabi mo. Bye. Bye, Logan. Sabi mo, bye. Up here. Up here. Okay, tsaka si Sol. Andun sa loob. Bye ka sa kanila. Bye-bye.